kwento, aral, at inspirasyon mula sa buhay at mula sa mga aral ng Islam. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang mas marami pa ang matuto ng mga aral na makakatulong sa ating buhay at pananampalataya. Sa video na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang isang napakalalim na kwento na kilala bilang ang kwento ng lalaki at ang mga pako sa bakod. Ito ay isang simpleng kwento ngunit napakalalim ng aral tungkol sa ating mga salita at kung paano maaaring makasakit ang ating dila sa kapwa-tao. Sa Islam ay napakahalaga ng pag-iingat sa ating mga salita dahil ang isang salita ay maaaring magbigay ng saya sa puso ng tao ngunit maaari rin itong mag-iwan ng sugat na mahirap pagalingin. Sa kwentong ito ay matututunan natin kung paano maunawaan ang epekto ng ating mga salita at kung bakit itinuro ng marangal na Quran at ng ating propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan ng kahalagahan ng pag-iingat sa ating dila. Noong unang panahon ay may isang lalaki na kilala sa kanilang komunidad bilang isang taong madaling magalit. Kapag siya ay nagagalit ay agad siyang nagsasalita ng masasakit na salita sa kanyang mga kaibigan, kapitbahay at maging sa kanyang sariling pamilya. Kapag may hindi siya nagustuhan ay agad siyang sumisigaw o nagsasalita ng mga salitang nakakasakit ng damdamin. Para sa kanya ay normal lamang iyon dahil iniisip niya na lilipas din ang galit at makakalimutan na rin ng mga tao ang kanyang sinabi. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mga salita ay nag-iiwan ng sakit sa puso ng mga taong kanyang nasasaktan. Unti-unti ay napansin ng kanyang ama na ang kanyang anak ay nagiging dahilan ng pagkasira ng mga relasyon sa kanilang komunidad. May mga kaibigan siyang lumalayo, may mga kapitbahay na umiiwas sa kanya. Maging ang kanyang pamilya ay natatakot ng makipag-usap sa kanya kapag siya ay galit. Isang araw ay tinawag siya ng kanyang ama at kinausap siya ng mahinahon. Sinabi ng ama, "Anak ko, napapansin ko na madalas kang magsalita ng masasakit na salita sa ibang tao. Naiisip mo ba kung ano ang nararamdaman nila kapag naririnig nila ang iyong mga sinasabi?" Sumagot ang lalaki, "Ama, kapag lumipas naman ang galit ay humihingi ako ng tawad. Nakakalimutan din naman nila iyon." Ngunit ngumiti ang kanyang ama at sinabi, "May nais akong ipagawa sa iyo upang maunawaan mo ang tunay na epekto ng iyong mga salita." Pumunta ang ama sa loob ng bahay at bumalik na may dalang isang kahon na puno ng mga pako at isang martilyo. Ibinigay ito sa kanyang anak at sinabi, "Sa tuwing ikaw ay magagalit at magsasalita ng masakit sa ibang tao, pumunta ka sa bakod sa likod ng ating bahay at magpako ka ng isang pako." Nagtaka ang lalaki sa kakaibang utos ng kanyang ama, ngunit sumunod pa rin siya. Kinabukasan ay nagalit siya sa isang kaibigan at nagsalita siya ng masasakit na salita. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama, kaya pumunta siya sa bakod at nagpako siya ng isang pako. Sa unang araw ay napakaraming pako ang ipinako niya sa bakod dahil napakaraming beses siyang nagalit at nagsalita ng masakit sa ibang tao. Sa mga sumunod na araw ay patuloy niyang ginagawa ito. Sa tuwing siya ay magsasalita ng masakit, sa iba ay pupunta siya sa bakod at magpapako ng isang pako. Habang tumatagal ay napansin niya na napakarami na ng mga pako sa bakod. Unti-unti niyang napagtanto na napakaraming beses na pala siyang nakasakit ng damdamin ng ibang tao. Dahil dito ay nagsimula siyang mag-isip at magbago. Sinikap niyang kontrolin ang kanyang galit at mag-ingat sa kanyang mga salita. Lumipas ang mga linggo at napansin niya na mas kaunti na ang mga pako na ipinapako niya sa bakod dahil mas madalas na niyang nakokontrol ang kanyang galit. Isang araw ay lumapit siya sa kanyang ama at sinabi, "Ama, natutunan ko na pong kontrolin ang aking galit. Mas nagiging maingat na po ako sa aking mga sinasabi." Ngumiti ang kanyang ama at sinabi, "Mabuti kung ganoon. Ngayon ay may panibago akong ipapagawa sa iyo. Sa bawat araw na makokontrol mo ang iyong galit at hindi ka makakapagsalita ng masakit sa ibang tao, tanggalin mo ang isang pako mula sa bakod." Masayang tinanggap ng lalaki ang bagong gawain. Sa bawat araw na nagiging maingat siya sa kanyang mga salita, ay tinatanggal niya ang isang pako mula sa bakod. Lumipas ang maraming araw hanggang sa dumating ang panahon na wala nang natitirang pako sa bakod. Masayang masaya siya at agad siyang tumakbo sa kanyang ama upang ipakita na wala nang pako sa bakod. Ngunit dinala siya ng kanyang ama sa bakod at sinabi, "Tingnan mo ng mabuti ang bakod." Napansin ng lalaki na kahit wala na ang mga pako, ay may mga butas pa ring naiwan sa kahoy. Sinabi ng ama, "Anak ko, ganito ang epekto ng masasakit na salita. Kapag nagsalita ka ng masakit sa ibang tao, para kang nagpapako ng sugat sa kanilang puso. Kahit alisin mo ang pako at humingi ka ng tawad, ang sugat na iniwan nito ay maaaring manatili
Napayuko ang lalaki at doon niya tunay na naunawaan ang aral ng kanyang ama. Mga kapatid, ito ang dahilan kung bakit sa Islam ay napakahalaga ng pag-iingat sa ating mga salita. Sinabi ni Allah sa marangal na Quran, Surah Kahf chapter 50 verse 18, "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Walang salitang binibigkas ang tao na hindi itinatala ng mga anghel na nagbabantay sa kanya. Not a word does he utter except that there is a watcher ready to record it. Ibig sabihin bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay naitatala. May sinabi rin ang Propeta Muhammad sumakanya nawa ang kapayapaan. Isinalaysay sa Sahih Bukhari at Sahih Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ang sinumang naniniwala kay Allah at sa huling araw ay magsalita ng mabuti o manahimik. Whoever believes in Allah and the last day should speak good or remain silent. Ito ang napakagandang aral para sa ating lahat. Kung ang sasabihin natin ay mabuti, sabihin natin ito. Ngunit kung ang sasabihin natin ay makakasakit ng damdamin ng iba, mas mabuti pang manahimik. Motivational message by Be Inspired. Mga kapatid na Muslim at non-Muslim, ang mundo ngayon ay puno ng masasakit na salita lalo na sa social media. Minsan ay napakadaling magsalita ng masasakit na bagay dahil hindi natin nakikita ang taong ating nasasaktan. Ngunit tandaan natin na ang bawat salita ay may epekto. Ang isang mabuting salita ay maaaring magbigay ng pag-asa sa isang taong nalulungkot. Ang isang mabuting salita ay maaaring magpagaan ng puso ng isang taong nasasaktan. Kaya piliin natin na gamitin ang ating mga salita upang magbigay ng kabutihan at pag-asa sa iba. Mga kapatid, ang kwento ng lalaki at ang mga pako sa bakod ay isang paalala na ang mga sugat na dulot ng salita ay maaaring manatili kahit humingi tayo ng tawad. Kaya maging maingat tayo sa ating mga sinasabi at gamitin natin ang ating dila upang magbigay ng kabutihan sa kapwa. Ako muli si Legendary Be Inspired na nagbabahagi ng mga aral at inspirasyon mula sa mga kwento at aral ng Islam. Huwag kalimutang mag-follow, like at share upang mas marami pa ang matuto ng mga aral na tulad nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.